Hi guys! Good morning! It's finally after 6 years. Ayan na nga po ang aming si Super Jeep. At syempre kami po ay gagatas sa kalabaw. Like I said, after 6 years, eto na nga po. At may gagatasan na ulit. Si Apo ni Virginia. Hello! Ayan po, nanganak na siya. At yan nga po, dahil nandito kami sa kabukiran. Ayan, ang kabukiran. Kaya siya ay nasa milking parlor. Ang aming super jeep. So, ayan. Tingnan muna natin dahil pinapractice pa siya. Ayun ang kanyang baby. At dumidede. Yun. Hi, Mami Kalabaw. Ayan. Kumusta? Yun. At nanganak na nga po siya. Ilang araw na. Yan. Normally, pagkagagatasan siya sa jeep, talagang itatali mo siya. Yung kanyang ulo, itatali dito sa mga barandilya. And of course, yung isang paa kasi para hindi siya maglikot-likot. Pero mostly mga kalabaw noon po namin ay mababait talaga. Kaya nakakasampa sila sa jeep. Ang mga kalabaw kasi ang kanilang realidad, alam nila, pag sasakay sa jeep, kakatayin na yon. Pero sila, mga kalabaw namin, sanay sila na isinasakay sa jeep para gatasan. Yan. Ay, yung mga natural na procedure, yung mga natural na pamamaraan, yung mga pinasasangkal-sangkal muna ang suso ng kalabaw sa pamamagitan ng bulo at syempre sa tulong ng maggagatas. So, hindi tayo ganun ka-prepare ngayon dahil nga po bagong panganak lang siya and very surprisingly na ang dami pala niyang gatas. So, ayan, babawasan natin para hindi magkaroon ng problema sa kanyang dede. Kasi po nagbubuo-buo yan pagka hindi nabawasan. Hindi naman din kinakaya ni Bulo dahil baby pa nga siya. Sobrang dami ng gatas. Hindi niya kaya ubusin. So, kailangan bawasan talaga. Ayan, ang ating Bulo at ang ating si Kalabaw. Siyempre, ang ating masipag na magagatas. Si Boss Benny. Ang may-ari ng Kalabaw. Siyempre, siya po ang aming boss. Siya rin ang magagatas. Finally daw, after 6 years, nakahawak ulit ng suso ng kalabaw. At makakagatas na ulit. Kasi nga po, trivia, buhat ng mag-pandemic sa dami ng kalabaw, wala akong nanganak ng maayos. Wala kaming gatas. Pahipahinga. And finally, thank God, dahil ang laki-laki ng puklo nito, meaning ang daming gatas na laman. So, as you can see, iba talaga yung pamaraan ng paggagatas. Kasi yung aming mga kalabaw ay 3 kilometers ang layo sa aming kwadra o bahay. Pero normally, pagkagagatasan mo ang kalabaw, paliliguan mo muna yan, linisin mo ng sobra. Pero ito, kahapon to niliguan dahil nga ipinrepara siya for today. And as you can see, nasa gitna po kami ng bukid. So, hindi po talaga siya yung typical na naliliguan na ano. But, we can assure naman po na malinis siya. Ayan, nakikita nyo naman. Wala naman siyang mga putik-putik sa katawan or mga dumi-dumi. Dahil po talaga nilinis naman siya. And yun nga po, dahil malayo yung si milking parlor ang pupunta para siya ay magatasan. Pero hopefully maiuwi na namin siya sa kwadra para nga po mas maalagaan, mabigyan ng mas maraming pagkain dahil siya nga ay may baby na. Kasi po ang pamamaraan na pagsusugay, yun po kasi isang paraan ng pagtitipid para ang ating mga alaga ay makakain sa kabukiran ng mas mura, hindi gaya sa kwadra na talagang gagastusan mo sila ng feeds, hafal, ikukuha mo ng damo regularly. Pero sila po, pag nasa bukid, ayan, sobrang lawak ng kabukiran, isuga-suga mo. Pero dahil nga po sa ating climate change, hindi na rin ganun kasigla ang mga damo. So, dahil nanganak nga siya, kailangan na siyang iuwi. So, after gatasan, iuwi na po namin siya, kaya dala na po namin ang aming super jeep. Yun. So, antayin lang natin ang paggagatas. Maya-maya po ay okay na yan.
So, yan mga ka-farmers, mga kakalabaw. Alam niyo ba na sa probinsya, kapag ikaw ay masipag at meron kang isa o dalawang kalabaw, at meron kang anak na nag-aaral, makasusurvive na yon. Basta masipag ka, gagatasan mo araw-araw ang kalabaw mo, ay makakakuha ka na pangbaon sa mga anak mo. Pangbaon nila sa eskwela. So, pasipagan lang labanan dito. So, ayan na nga dahil gumagatas na ang ating partner Benny. Silipin natin. Ayun. Ayan po. Hindi siya talaga yung regular na paggagatas. Ito po ay biglaang paggagatas dahil babawasan lang po natin ng laman ng puklo ni kalabaw, ni inang kalabaw. Dahil nga po baka magtigas-tigas yung kanyang dodo, magka-problema. Mastitis ba ang tawag doon? So, iwasan po natin yan. Kaya po, ginagatasan siya. Ayan, diba? Yun nga po, gaya ng sabi ko, 6 years. It's been 6 long years bago makagatas ulit. Dahil po dati, almost 15 years, yan po ang aming ikinabuhay. Yan ang aming pinambaon sa aming mga anak sa eskwela. Talaga po nakasurvive kami dahil sa gatas ng mga alagang kalabaw. At na-stop nga po yun nung mag-pandemic. Hindi ko po alam kung bakit. Pero siguro dahil epekto din ng coronavirus or something else. Ayun. So, ngayon lang ulit kami nakagatas. And thank God dahil may gatas na ulit. May pera na. Ang pera ay nanggagaling sa gatas at ang gatas ay napakalinaw na pera. Kaya thank you Lord. Ayun guys, yun nga po yung ating si partner Benny. Siya nga po yung tagagatas. At minsan po pagka may sakit siya, pwede din ako. Pero iba talaga yung lakas niya, yung pulso niya mas malakas sobra kaysa sa akin. And yun po, ilang taon na talaga na siya ay nagagatas. Bukod sa maraming mga trabahong pinapasok niya, talagang priority niya noon sa maraming taon na maggatas. Dahil nga po, talagang napakalinaw na pera. Pag nailabas mo na ang gatas sa todo na kalabaw, ay pera na yan. O, ayun, di ba? Napaka creamy, creamy talaga, light, clear, sobrang, di ba? Kitang-kita nyo na gatas talaga. So, ayan. Di ba? Kaya wala namang imposible kahit mahirap ka, magsasaka ka, basta masipag ka lang, mag-alaga ka isang kalabaw, later on magiging 2, 3. Tapos mabibili mo na yung pangangailangan ng pamilya mo, makapagpaaral ka sa pamamagitan ng kalabaw yun at ng kanyang gatas. So wag mo walang pag-asa, tiyaga-tiyaga at sipag lang. Walang imposible, basta lagi tayong magsipag, magtiwala kay Lord. Ayan ang biyaya ng gatas. Sobra. Di ba? So, isasalin muna natin yan dahil ang dami pang laman. Wait lang ha. Ayan. At sa bote naman po ng 1.5 dahil nga puno na si Pichel. At hindi natin ganun masalin kasi napakabula talaga niya. Masyado siyang creamy. So, dahil mahusay ang ating tagagatas na isushoot niya sa maliit na butas. Ayan. Very good. Diba? San ka pa? Ha? Malapit na ring mapuno. Napakaraming laman ng puklo ng apo ni Berhinya. Sobrang daming laman na gatas. Ilang litro kaya ito? Pero syempre hindi natin uubusin yan dahil titira natin ang anak niya. Ayun. Diba? Sobrang dami. Yes guys, dalawang 1.5 na po. Ayan. At eto, continuously, ginagatasan pa rin. Ang dami pa. Ayan, dire-diretso pa rin ang paggagatas. So, talagang napaka-bless natin for today. Dahil dami nating gatas. Syempre, yung mga gatas na yan, sa una, pinamimigay pa natin sa mga friends, sa mga kaibigan na gusto. Dahil inuulam nila yan, nilalagay sa kape. And yung mga susunod natin gagatasin, yun na yung ibenta na natin sa dairy. Diba? Yun naman po ay mga ginagawang mga pastillas, yogurt, yun po yung mga dairy product. Tayo po ay isa sa milk supplier ng dairy company.
So, thank God dahil meron na tayo ulit gatas. Yan. Grabe, meron na tayong 3 liters. Tapos ito, puno pa yung isang pitchel na malaki. So, tapos ang dami pa ring laman. Yan. Maya-maya, nasangkal ulit dyan. O, diba? Yan lang muna for now. Update ko na lang kayo sa susunod na paggatas namin. Yung paggatas na talagang dadalhin natin sa factory para maging mga dairy product. So, ito muna ay pansamantalang i-off na natin dahil tayo papaalam na. Bye-bye, Apo ni Berhinya. Thank you sa maraming gatas na binigay mo and magpalakas ka pa para marami pa tayong pera. Yan lang po muna mga ka-farmers. Maraming salamat. Thank you Lord for all the blessings na binibigay mo sa amin. Laging tandaan, magsipag, magtiyaga, magtiwala sa Panginoon. Walang imposible. Marami tayong magiging biyaya dahil kapag inuna natin si Lord, ibibigay niya ang higit pa sa ating mga pangangailangan. Amen and amen. Thank you Lord. Bye-bye.